Ito, maaari ba palapakan rin natin dahil ang mga araw, iba ang pagpaparang ninatanggap natin tuloy. Iba kasi yung congregation mo iba yung pagpaparang na pagpaparang pagpaparang na presensya ng Panginoon. Amen? Amen. Sige po, ay tutuloy natin yung ating pag-aaral. Yan, para po nakadaan ng SM Annex, bibili tayo ng SM. Chicken na yun, may bago. Dali lang po. Enjoy nyo muna yung malamali. At tutuloy po natin ang ating pinag-aaralan share Jesus. At nandun tayo sa letter H. Sa letter, walang letter H sa dito. Walang letter H sa dito. Pero natalagay natin, iyon ay harvest of souls. Matapansin niyo, part 5 na ito. Ibig sabihin, iyan na yung limang bahagi ng ating series. Alam ko nga, mapagsusunod natin hanggang dulo yung sabayan natin yung haba ng abot sa mga pangalasan. Amen? Sino sumasabay, sumusabay ba ito? Sa abot ng kayang pangarap, makatapos na siya ngayon. Ay, maski natin sa GMA, gusto na namin ang pusin nyo. Pero yung mga taga-subaybay, kami sumusunod sa gusto ng mga manonood. Pero dumarating na yung panahon na nakikinig na rin sila. Kaya tatapusin na ng GMA yung series. Naglulos din ng public. Sige, balikan ulit natin. Para pagtugtong-tugtongin natin. Kasi ano yung conclusion ng ating pinag-aaral ng harvest. Nagkaroon muna tayo ng balikan natin. Kasi meron dito dumating, nasa pangatlo sa Amerika. Meron dito mga first-timer, again, katulad ni Sister Pauli. Nakakatawa na siya. Balikan lang natin ulit yung apat. Mabilis lang ito para mapaalalahanan kayo at mailugtong natin yung ating pag-aaral ng video. Wala ko lang. Kasi kailangan nito, pinagkalanan natin. Yung una, ako bumalik ko sa notebook. Siyempre, ito pinaralan natin, biblical passage. Pero kung pagkatalakay sa Biblia,
idea kung ano ba yung pagkakandi. At natalakay natin yan doon sa part 1. Yan ay pagpapala, yan ay ginagawa ng Diyos para pangnan tayo, para ihanda tayo na tayo hindi maghahanda ng puso na iba. Yan ang number 2. Prepare for the harvest. Pagkakapala sa pagkaan. Kung tayo inihanda. Ngayon, inihanda na tayo. Tayo rin ay maghahanda ng lupa. Nabi na natin yung lupa, yung puso ng tao. Na inihahanda natin para makapasok yung mensahe ng Panginoon. At yung pangatlo, pagpapakuha natin ng the fruit of working a harvest. Magbubungkal tayo, mag-aalis ng gato, mag-idilim, maglalagay ng katatak. Dahil, para masigurado natin maayos yung ating pag-aalis at marami tayong maalihin, dapat yung number 3, seryoso na ating ginagawa. Amen? Dahil, tutuloy natin yan na binigay ng Panginoon. At yung nakaraang Sunday, ang pinagkaklaman natin, are the harvest of these enemies. Kung yan, ano ang ginagawa ng scarecrow sa bukid? Diba? Nagtataboy ng mga insekto ng igo na kumakain, ng kumakain mismo ng itinanim, kumakain mismo ng ayan, nauuna na si Pastora, Norma. Sili ko naman ang bilet niya. Okay lang yun, dito wala tayong pinagpapawala, huwag ka nang nagwawala, hindi nagiging kapuli-puli sa Diyos. Amen? Amen. Meron mga kaaway na kung hindi natin babantayan ang ating tanim, madadagit sila, magugulang sila. Kaya ang ginagawa natin, kaya nga nung sinabi, nagbigay ang Diyos ng buto, ng seed, dapat panalipin natin ng panalipin yung gano'n hanggang sa maging kalaman. Kasi walang magandang buto na mananatiling buto na kalaman. Amen. At ngayong linggo, balikan natin yung sinabi sa Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good, or at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Sa Tagalog, kaya't huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon ay aani tayo kung hindi tayo susuko. Amen? Kasi yung mga po na binagila natin, may pagkakataon na parang, Lord, isang taon ko lang tinatang na ito, inaalagaan, pero wala pa rin. Lord, 2 taon na, 3 taon na, hanggang hindi sinasabi ng Lord, napigilan mo, huwag kang pipigil. Pero may pagkakataon na sasabihin ng Lord, itigil mo na muna. Amen? Kasi may sinabi rin sa salita ng Diyos, na huwag kang magtapo ng perlas sa mga madalumi. Ibig sabihin, hindi mo siya tinatapon. Dahil yung perlas, hindi mahalaga sa bago. Hindi makakainin yan. Yun ang ibig sabihin mo. Kaya para sa mga bago, kahit gaano kaganda ang mensahe na dinadala natin galing sa Lord, hindi nila yun matatanggap, hindi nila yung paniniwalaan, at hindi nila yung pananampalatayaan. Amen? Dahil sa lahat ng Panginoon ang nagbigay ng buto, pero pinagtatrabaho tayo. Panginoon pa rin ang magpapatuloy at magpapalala.
Amen? Kami man ay dumaan sa pagiging sasabihin na natin, hindi Christian. Pero yung Kristiyano hindi nananatiling baby. Amen? Hindi ko lang matandaan yung anong term ng sakit kasi napanood ako na the serious case of Benjamin. Ano nga? Yung pabaliktad ang kanyang development. Habang from baby, tatanda siya ng tatanda. At noong, kasi syempre si Brad Pitt yung sila. At kung matanda na siya, kabataan naman siya ng pabaliktad. So yun ay totoo at very, very naman na mangyari. Amen. Kaya sa bukuli ng Panginoon, hindi, ang buto na itinanim, hindi mananatiling buto yan, lalagpo yan sa tamang kapanakunan at sa tamang kapanakunan, dahil yung pag-aamin. Amen? O alam niyo na kung anong title ng ating pag-aaralan. Meron bang manghula? Walang manghula ito. Wise guess. Yan ano? Sana ganyan kalalawin yung tomato o tomato, yung grapes, yung bukid ng Panginoon na inalagaan ang kanyang manggagawa. Darating naman ang ganyan kadami, ganyan ka-bountiful or abundant ang magiging buhay. Amen? Kaya ako excited sa gagawin ng Lord sa mga kabataan niya. Dahil darating ang panahon, hahakbang sila sa adulthood at kasabay nun, hahakbang din sila sa paglalim sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya lagi natin sila isasama sa ating panalangin. Kasi yung mga kabataan na inaalagaan ngayon, isa yun sa aking meeting ng iglesia natin. Amen? Palakpakan na natin ang Panginoon. Kaya maating pag-aaralan reaping the harvest. Pag-aaral ng itinanim. At muli, meron ibang bagay na bigay ang Diyos tungkol sa pag-aaral mo. Minsan tinatanong ko sa Lord, Lord, sa mga tinatanim ko, ipinapanalangin ko sila dahil gusto kong makita na sa kapanahonan ko kung paano sila lumago at namuhay. Amen? Para sa una, syempre akala nila tayo at di ng iglesia, teka natin ang pangalan ng Panginoon. Isang kongregasyon tayo na nagtatanim. Pwedeng grupo, pwedeng isa-isa, pero lahat ng yun ay magkaka-ugnay-ugnay. Dahil may plano ang Diyos tungkol sa pag-aani. Una, nagtanim na tayo. Inalagaan ng Diyos, handa na ang aanihin. At para sa pag-aani, siyempre kailangan lang magkakaroon. Hindi yan kusang aani dahil na modern na yung technology o yung pamamaraan ng sa agriculture ng pagtatanim na makina na ang gumagawa. Pero, yung makina na pinapaandar, parang pa rin ang papaandar. Tao pa rin ang magamit.
Minsan nakakatakot, uh, uso na yung artificial intelligence. Sino nakarinig na sa AI or artificial intelligence? Marami na kayo. Meron din kami. Yung artificial intelligence, ginagamitan niya ng computer programming na isang robot, nilalagyan ng kaluluman, nilalagyan sa, kaya nga intelligence, talagang naglagay ng kaluluman sa isang robot o isang makina para gawin na yung nararapat ng gawin. At ngayon, isa sa pinapaaral sa atin sa GDP, kung paano magagamit yung artificial intelligence. Na minsan makakatakot dahil baka palitan ng robot yung mga tao. Amen? Minsan pag tumatawag kayo sa mga call center, meron na makakatawag sa mga call center, alam niyo ba kung sumasagot sa inyo doon ay hindi na tao? Kaya lang, ang kahitaan niya, yung mga robot na to, tinitrain din. Meron lang, may mga ilalagay sa kanya ng mga karunungan. Pag hindi na-hit yung tanong mo, kung paano niya tatanggapin yung tanong, hindi na masasagot din ng bata. Amen? Pero tayo, bibigyan tayo ng karunungan ng Diyos. At yung karunungan ng Diyos na iyon ay para sa kanyang buhay. Sa kanyang buhay na pinapatangnan at sa kanyang buhay na gagamitin para anihin ang mga kaluluwa. Ang sabi sa Matthew 21 verse 34, when the harvest time approached, He sent His servants to the tenant to collect His fruit. May pag-aani. Narating ang Panginoon para sasamahan tayo sa pag-aani. Kaya natutuwa ako sa iyo. Ngayon, meron mo nakitang apat na bawang pa. Mabilis sila magtanim. Amen. Parang nga magtanim. Tingnan natin kung paano sila papatubuhin ng Lord at kung paano aanihin sila ng ating iglesia. Sa Tagalog, nanganapit na ang panahon ng pagbuka, sinubo na ang kanilang mga alipin sa mga magsasaka upang kunin ang mga bunga dito. Kasi may tinatawag na final harvest. Yung final harvest, mga anghel na ang walaga para kunin yung mga kaluluwa. Amen? Naniniwala ba kayo na bawat isa sa inyo ay may nakasubaybay na isang anghel? At may nakasubaybay na isa inyo na yung isuman. Diba? Alam niyo, isang mararamdaman mo yung paglalaban, yung labanan sa isip mo. Gusto mo itong gawin, pero naglalagay ng takot. Gusto mo itong gawin, pumapasok ang katamaran. Gusto mo itong gawin para sa Diyos. Pero inaaraw ng ibang mga bagay at oras mo. Kaya maganda, mas makinig tayo doon sa nagtutulong sa atin para bigyan ng kapulihan ang ating Panginoon. Amen? Tayong lahat ay alipin ng Panginoon. At meron tayo bilang alipin, gagawin natin lahat ng ipinapagawa. Amen? So, bilang alipin, hindi naman tayo nilayaan ng Diyos ng sige, bahala ka na sa buhay mo. Narinig na ba yung mga magulang na sinabihan kami ng gano'n? Bilang nag-isip din. Sige na, bahala ka na sa buhay mo.
Ang Panginoon, hindi tayo sasabihan ng ganyan. Amen? Kung yung mga human o yung mga earthly parents natin, sinasabihan tayo ng bahala ka sa buhay mo, yung Lord hindi. Kailangan na matuto tayo sumunod. Pero kung tumanda na ba tayo, sinasabihan na ba, baliktad na ba? Sinasabihan na ba natin yung magulang natin, bahala ka sa buhay mo. O yung mga lola rito, sana wala, no? Sana nabihigin. Minsan, sige na, sobrang ulit. Hindi ko na sinasabing bahala ka na kung anong gusto mo. Nananahimik na lang ako. Nananahimik na lang ako. Kasi totoo na hindi nila ma-establish yung magulang mo pa rin ako kahit nasa ganyang edad ka na, kahit mature ka na, kahit 50 ka na, magulang mo pa rin ako. Maganda na may tingin ka sa akin. Hindi maiaalis. Minsan ganun din ang Lord. Hindi tayo inaalis doon sa isang sitwasyon kahit naman hindi pa natin natutunan. Amen? Pero tayo lahat, alipin ang Lord at di lang alipin. Susunod tayo sa Panginoon. Kung ano ang gusto ng Lord, susundin natin. Kung saan tayo mapupunta ng Lord, susunod tayo. Walang alipin na siya magmamano sa kanyang master. Baka wala pa akong nakita alipin na ang inuutosan niya ay yung kanyang master. Amen? Siya na ngayon, siya nasusunod kay Ate Vivian. Siya ba? Ngayon, pwede yun, pero narating ang panahon, pag nasa taas siya, kinukorek ko siya eh. Kahit mag-away kami. Amen? Kasi yun yung edad na napakagaling ko doon. Lahat na makita niya, gagayahin. Pati paglalagay ko ng linen para sa kumikirot na. Alam na niya, kukunin niya, kadarating ko na, kukunin na niya yung bote. Paparanin ko rin ako, at lalagyan na, at hihimasin ng gano'n. Sabi ko, Lord, ito yata ang hinahanda mo para sa pagtanda namin na kaibigan. Amen? Tayo din, lahat tayo hinahanda ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Amen? At dapat lang naman natin siya ang paglilingkuhan. Siya ay Diyos, siya ay Panginoon, siya ay Hari, at siya ay tagapagligtas. Hindi pwedeng hindi mo paglilingkuhan ang Diyos at Panginoon mo. Sa pangalawa, for on the power of God. Tumawag sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit panahon na yan, natin mong tatawagin yung tulog ng Panginoon. At anong tawag siya? Yung na ating ginawin, tawag siya ng faith o pananampalataya. Kasi sa panahon ng pagpapagala natin, sa panahon ng pagtatanim, makakaramdam ka ng kapagulan, makakaramdam ka ng paghihina, makakaramdam ka ng nababawasan ng pag-asa mo. Kung natin ka lang babalik sa Lord, pag pumapasok na yung ganun pakiramdam, bumalik ka sa Lord. Hindi ka nagpupuri ka pag masaya ka nga malungkot, may kailangan ng wala, magpupuri at sasamba ka sa Panginoon.
may karunungan, kaunawaan, gabay, para magawa natin mabuti yung ipinagagawa ng Lord. Kaya kapag kumausap ka ng isang tao, kaya pag may pinag-pray ng isang tao, gusto mo share ng Word of God, hingin mo muna yung gabay ng Banal na Espiritu. Makinig ka muna. Kasi pag hindi ka binigyan ng gabay ng Banal na Espiritu, ito yung para ka lang nagtapo ng luto na hindi tutubo. Amen? Kahit napakaganda ng buto na itinanim mo, inapis mo sa simentadong daan, tutubo ba yan? Siyempre hindi. Dahil, bato, kailangan ng buto ng lupa kung saan pag nag-ugat siya ay kakapil. Amen? Kaya habang ginagawa natin ang responsibilidad natin, lagi natin hingin ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang halata pero yung bumababa na yan, hindi na makakalapate. Pakakampihan nila. Espiritu ng Diyos. Diba, ang Espiritu ng Diyos ay nagpakita sa inyong kalapate. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos sa Jeremiah 32:27, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Pagdating sa bagong tipan, ang sinabi na doon, nothing is impossible with God. O sa ibang version, all things are possible with God. Kung ganito ang Diyos mo, yung mga ipinapadalangin natin, may kasabot kami. Kailangan lang marinig natin na yun ay kalakaran na Panginoon. Kapagano, sabi ko, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng laman, mayroon kang anumang napakahirap sa akin. Siyempre, wala. Dahil siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya ang may tulong ng lahat ng bagay. Siya yung manlilikha. Walang hindi kaya niya magiging. Kaya nga, lahat ipinapanalangin natin sa Diyos. Kahit sinabi ng doktor, wala nang pag-asa yan, hindi na matagamot ang medisina o sakit mo. Kung ang pwede na gagawin dyan ay ma-manage o ma-control na hindi mag-progress. Pero ang Diyos ay Diyos ng binata. Sabi niya siya ay healer. Kaya hindi natin sa Diyos patuloy ang kagalingan. Amen? Mabilis ba? Number 1, the secret. Ilagay na yung kahalit. Amen? Pumunta ka na sa bukid. Dala mo yung kapangyarihan at bukay ng Diyos. Handa ka na ngayong gumapas. Ayan o, kagatas na siya. Handa ka na ngayong gapasin. Yung lahat na kailangan anihin. In Mark 4, verse 29, as soon as the grain is ripe, he put the sickle to it because the harvest has come. So ituturo na Panginoon. Pwede mo na yan kapasin. Pwede mo na siyang anihin. Usahin muna natin sa Tagalog, kapag hinog na ang bunga, agad na kinukuha ang kanin sapagkat dumating na ang pagkaani. Kung ito ay tumpas at hinog na, ano mangyayari pag hindi mo kinuha?
magugulo, mababaw sa salita, may ng kwenta. So dapat, alam natin kung kailan tayo ahali. Huwag natin hayaan ating strike while the iron is hot. Alam mo din ba? Strike while the iron is hot. Habang mainit yung kawari, tuloy-tuloy mo lang. Kasi pag namatayan at lumamig, wala mo. Hindi maluluto, sabi natin kailangan, yun ang ano ka. At habang naluluto ka, huwag ka lang naluto. Amen? Kaya sabi ng Lord, hindi maluluto. Ibig sabihin, hindi ka titigil. Dahil, ang hinihintayin natin, yung overflow. Ibig sabihin, aanin ka lang ng mga 50 kabang bigas. Hindi ko alam kung sa 1 hectare ba ng palayan, hindi ko dami service ilang kabang kaya pwede natin sabihin na 50. Pero ang gagawin mo, gagawin 6 na po. Amen? Kasi, sasabihin na, o yung 50 para sa iglesia at sa church. Pero yung natitirang 10, iyan mo ipapanggay mo sa mas para sa iba yan. Kasi part yan ng ministry. Part yan ng paggawa ng mabuti. Amen? So, dapat bukas tayo, kumbaga, alam natin, kung yung kapatid na ito, o yung kapatid na ito, hindi ko lang ipasok sa iglesia. Amen? Pero may mga pagkakataon, ipinasok sa iglesia at sa iglesia na nahinog. Pwede rin naman yun. Kung yun lang daan. Pero maging malina tayo, at tulad ng inakala natin mga kanyang linggo, mga ipapasok natin ay yung mga talis, yung mga este na magdadala ng kaguluhan para wasakin yung iglesia. Kaya nga lagi natin kailangan yung sumanggulit sa banal na spirito, kailangan natin tanongin ang banal na spirito. Amen? Alam ko na, hindi naman lahat ang pumasok dito handa at maging mananampalataya. Dito na lang sa loob yung iba na naging mananampalataya. Amen? Ibig sabihin, hindi yung dahil para sa kanya. Tinitingnan ko kung sino ka lang kasama amen. Di ba siya yun? Kaya alam ko naman kung sino. Amen? Kaya sa yung ating pinto ay naging bukas. Kung gustong makinig. Pero dapat, pag may bagong, kung adult, yung mga bata walang problema. Open yan. Pero kung adult ang pumasok, dapat may isang leader na gagabay sa kanya o makikipag-usap naman sa kanya. Amen? Sabi nga, prevention is better than medicine. Sabi ko, medicine tinitingnan mo na ako susunod Diba? Mabuti na yung naalagaan na hindi na nangyari yung sakit. Kesa dumating yung sakit, akala ko pa ngayon na gano'n. Wala natin. Merong mga nalalabas na akala nyo walang nangyayari. Sa araw mapakita sa inyo naman ang spirito na meron pala, meron.
Meron lang mabilis, at merong matagal, at merong pangsamantagal. Hindi ko alam kung paano yung pangsamantagal. Amen. Kasi biruan yan sa GMA, pagka meron ka na pang equipment, ayaw kong mag-budget, hihiram ka lang. Pwede ko gawin muna yung isang makina mo, pero pansamantagal. Parang sinabi mo na hanggang hindi sila gagamitin ko to. Amen? Kasi akala nyo lang yung mga buhay na kahit maraming pera, ang nagiging practical din sila sa mga bagay-bagay. Pagka nag-budget kami ng bagong equipment, ano ba yung muna doon? Baka meron silang hindi ginagamit ng makina. At madalas, yung aming department ay sumasalo ng mga pinagdumaan. Amen? Nawala na naman. Nawala. Yan na natin. So, sa pangalaman na tayo. Ginampas mo na. Siyempre, may pagpukan tayo na. Kung yan ay gulay, pumutas, ilalagay mo yan sa basket. Lalagay mo yan sa kanya-kanyang lalagyan. At yung mga wheat, ang alam ko tinatali-tali, maski yung mga palay. Ano ba ang tama? Palay o palay? Kasi narinig ko minsan pag ini-interview palay. So, iniintan mo na. Inipunin mo na yan. At dadalhin mo yan, kung hindi mo pa siya inibenta, dadalhin mo yan sa isang warehouse o storage. Kamali. Ay, sisulit. Dadalhin mo yan sa kamali. Natihintayin mo lang. Maibibenta mo naman. At sa konteksto na to, pag nagagawin mo na, iyon yung time na isasama mo na siya sa kongregasyon. Amen? Dahil iniin mo ng Lord yung mga kaluluwa sa loob ng isang local church. At dito sa lugar na ito, tayo ay isang local church. Sabi ko, Lord, napakabuti mo dito sa kaingin, tatlo ang iglesia dito na nagpapakilala ng mga born again Christian. Yung isa nga katapat na kami ng Christian. Yung isa doon sa likod. Amen? O di mo na ako. Alam mo, kaya yung pag hindi ka kakainin na magsasabi na lima, o apat daw, sige, apat. Minsan sinasabihan ko yung pinapasabihan ko yung mga yun. Hindi ko alam. Umaaten para sila sa Bible study doon sa isang church. Hindi na. Yung isang anak ni Sister May, napakasipag. Kaya akala ko tatlo lang kasi ako ina-attendan niya. Umaaten doon at umaaten doon. Minsan, kailangan maging maingat. Kasi, meron kami sinusunod na programa na kung saan magkakadugtong yung itinuturo. Pagka marami siya malilinig, baka sabi ko nga sa kanya yun, tatlo yung ina-attendan mo, hindi ka kaya lumagpas ng gamit. Hindi ka kaya lumagpas ng gamit.
nag-aalaga. Kasi, kahit pare-pareho man tayo isang pinagpilikuran, dapat meron ka rin loyalty doon sa talaga church na tinuturing mo. Kasi ito nag-aalaga sa iyo. Yung mga leaders ng church na ito, ito yung makakalaman para sa iyo. Ito yung nagpapakain ng word of God sa iyo. Kung bago akong Kristiyano, may hunger talaga. May hunger sa word of God. Na noong panahon na yun, talaga yung libreng oras ko ay ibinabasa ko ng Bible. Talagang lalo na pag nagbasa ka ng Old Testament na mga kwento yung nababasa mo. Tatapusin mo yung buo na yun. Katulad sa Exodus, yung paglabas ng mga Israelita sa Egypt. Napakaganda ng kwento na yun. Eh, yung iba nga, sa pelikula pinanood, maraming wala doon sa pelikula na nasulat ko. At nakakalungkot dahil may isa kong pinanood, pinapanood ko yung isang story ni Moses, malayo sa katotohanan doon sa naging istorya sa pelikula. Ang bida ay si Christian Bale. Ang layo doon sa istorya. Although nandoon na yun na tinawag siya ng Diyos para ilabas sa Ehipto yung mga bayan niya, siya ay nag-lead ng mga tao. Pero yung mga dibanili na iba, lalo na yung 10 plagues, ang layo doon sa pagkakagawa ng pelikula. Kaya maganda, ano natin yung laman. Alam natin yung laman ng ating Biblia. So muli, pag natipon na, ilagay, ipapasok na natin sa kung saan siya dapat pumunta. Halimbawa, kung ang nasisyaran mo ay malayo, katulad ko na sa Quezon City ako ng 5 araw, pwede mo siyang tulungan pumanap ng church. Ako po ay dating Christ Commission Fellowship, doon ako inalagaan. Biruin mo mula natulog. Ang worship nila dati ay sa PICC. Social. Sabi ko, mag-graduate ako, hindi ako muna ng PICC. Sa PICC, tama nilang worship service. Ganun kalayo ang binabiyahe ko yun. Kasi doon kumakain yung espiritu ko. Doon ko nalalasahan yung masarap na pagkakain ng mensahe ng Diyos. Hanggang lumitas sila sa Valle Verde, social kami. Sa Valle Verde Country Club. At nasaan sila ngayon? Nasa C5, katabi ng Chendesitas. May sarili silang malaking building. Amen? Hindi ko pinopromote, pero matindi sila. Kasi ang panawagan nila ay tumacho 20. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At nabalitaan ko, meron silang binuksan dito sa SM North EDSA. Inuwi mo, nandiyan lang yung Chendesitas. Sasakay lang yun, isang taxi lang yun eh. Pero nagbukas pa sila dito sa Chendesitas. Nandun lang yung sa Sipaga. Pero meron din sila sa Alabang. Amen? At ngayon, ang pagkala nila, alam
meron din sila dyan sa Malolos. Amen? Kung mo tinuturo, dahil alam mo yung dala nila, yung pundasyon ng kanilang pananampalataya. Mahirap ituturo din sa ibang iglesia na hindi ka sigurado kung ano yung pundasyon ng kanilang pananampalataya. So yan, yun yung pagkakatuon, talagang pag-inom natin, pitasin mo na. At pagka napitas mo na, ipapasok mo na sa loob ng kongregasyon. At yung pamuli, ay dapat ng verse. In Luke 14 verse 23, then the master called his servant. Diba yung una? Pinapunta yung manggagawa. Ito na, then the master called his servant. Go out to the roads and country lanes and compel them to come in, so that my house will be full. At sinabi ng Panginoon sa Gabiti, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Diba? Dito, pilitin mo. Minsan, kailangan natin pilitin. Sige po, pinili talaga mo siya. Talagang ganyan dito, nagtataan mo. Natatandaan niyo ba yung sinabi sa kwento? Si Apo, si Pablo, ang kakanin, si Apollos ang nabili. Pero iba, si Lord ang kumain. Parang nasabihin niya, iba ang kumain. Kung kumanain yung masabihan ng matatanda, iba ang nagdayo. Iba ang nagdayo. Iba ang kumain, iba ang nagdayo, iba ang nagdayo. Minsan, iba yung nagtanim. Kung tinanim mo na, kung bago-wali na kayo, may iba ng dyan. Pagkakalaga. Iba ng makakani dyan. Kasi minsan nakakausap ka, nasya na nakalang ng iba. Nasasabihin, pagkausap mo. Alam mo na yan. Alam mo na yan. Si Jesus Christ ang yung Messiah. Si Jesus Christ ang talaga yung tagapagligtas. Pero, bakit hindi pa siya? Wala ka siya sa loob ng iglesia. Dahil yung magkakanin na ang magkakatuloy kung paano siya kung paano padalanin yung ugat ng pananampalataya. Kailangan yung hanggang hindi pumatik yan. Kung ito ay puso mo, kasi ang size daw ng puso ay kasi laki ng isang kamalo. Ibig sabihin, ganito lang kalaki ang aking puso. Siyempre, ano din na the law of proportion. Para din lang, siguro naman pag ganito kalaki yung puso mo, tama naman, di ba? Baka masyado mabigat. Baka hindi kayang kayanin ang aking lips. Siguro kung dito lang ang height ko, pero ang paka ko ay cheese. Parang si McDonald's. Diba? Meron tayong law of proportion. Kasi binabalik ng Panginoon yung sa sukat ng statue mo, ano yung magiging. So, pero syempre, hindi mga
exception. Amen? Eh, kung pagpapagod naman ng malaking baka, baka kasi malayo yung baka rin na gagawin mo. Amen? Kung binigyan ka ng mas malaking kamay, gagamitin na sa pagtatrabaho. Baka hard labor ang kailangan mong gawin. Amen? Minsan kailangan natin pakiramdam tayo. Yung parang namimili ka, pero hindi masyadong halata. Amen? Nag-iisip sila, paano mo mamili na hindi masyadong halata? Siyempre, kung magkagana, daanin mo sa may konting labing. Kung ilang ba kayo, malapit lang doon sa aming church. Pag may kita ng Sunday, ang oras ng aming samba ay alas 10. Pero kung gusto mo makipagkwentuhan lang, hindi mo na, pumunta ka lang, paata ng konti. Amen? So, may mga pag-iimbita na hindi masyadong halata, pero pinipilit mo. At kumanan kayo ng mga opportunity na hindi sila makakaambil. Amen? Kaya kaya ang opportunity na hindi makakaambil. Wow! Gusto ko mag-celebrate ng wedding anniversary. Kaya na lang 30 years na. Tapos na ba? Next year ba? So, ay, ang bumog! 30 na next year. Pumatulan, kasi tandang-tanda ko yun eh. Isa ko na yun. Na napapakasal sila sa 30 years, sa 30th anniversary nila. Yay! Tapos next year yun, alam natin, February natin next year. Ibig sabihin, may mga okasyon na hindi sila makakaambil. Eh, yun yung pagkakataon na madadala natin sa church at kahit konti matatang na natin sila ng salita ng Diyos. Amen? Kaya masabi ko ngayon madalang na yung mga okasyon na tinatanggihan ko. Ayan, may English. Tinatanggihan ko na, ay bago na pagod ako. At saka lalo na yung gusto mo makita ng natin sa mga namatayan, yung panahon na yun, yung mga naiwanan na mahal sa buhay, bukas na bukas sila para tumanggap ng luto. Amen? Yung mga may sakit na hindi nakakatayo, bukas na bukas yan para tumanggap ng salita ng Diyos. Amen? So next year, meron tayong big event. Pero sa December, bago yung next year, meron pa tayo ng December. Amen? Amen. Kaya bubuksan natin muli yung ating church para imbitahin kung kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay na makisaya sa atin at matulungan sila. Ano yung pala ang ginagawa nila sa likod na iglesia. Amen. Pwede ba natin ipag-pray yun? Amen. Palapakan natin ang ayaw mo naman. Ha? Nalipag ba masyado ang may ko? Yan. Okay na. Stay alert until the harvest is complete. Manatili alerto hanggang makumpleto ang pag-aari. Ay ipasok na sa church. Hindi pwede pababayaan niya. Ang nagkakaroon na habang hindi mo makikita na pwede mo na siyang bitawan.
na malalim na yung kanyang pananampalataya. Dahil kung hindi mo nabantayan, pwede pa rin silang madagit ng kaaway. Kailangan natin bantayan. Kaya minsan nakakalungkot na yung matagal mo nang pinag-pray, biglang darating, tapos mawawala. Minsan nakakalungkot, pero sinasabi mo na lang sa Lord na baka hindi pa ito ang panahon, alam ko Lord, ibabalik mo silang muli para sumamba sa iyo. Amen? Kaya nga nasa picture. Magbabantay lang. Kasi maaaring pumasok kami ang magnanakaw siya, magdala ng pagbubukan, at magtanim ng mga bagay na magiging dahilan para magkawala-wala. Dahil ang gusto nila, magkakaroon ng division, magkawala-wala sa dulo. Siyempre, may aalis. Meron lang ako sa mga nagkagulo yung iglesia dahil may itinuro na against yung nagtatanim ng kabuluhan. Nagturo siya. Ginamit na yung sinabi ng pastor para ikala. Hindi na natutulog yung tinuturo ng pastor. Ang tawag doon, puro shopping. Nagtatanim ng mga taong makukuha niya ang loob at sasama sa kanya. At pag ito ay puuna, at mas malaki dyan. Kasi lagi naman na sinasabi ng pastor. Kaya mahalaga, binabantayan pa rin natin, lalo na yung bago. Amen? Kailangan natin, makita natin na pwede na natin sila bitawan. Kumustahin natin? Baka naman, hindi na natin, may sitwasyon, may sakit. Kailangan natin kung ano ang sitwasyon o paano natin matutulungan na manalangin. Hindi tayo dapat makampante na pag nasa loob ng church. Kung bahala na si pastor, bahala na yung mga pastor ba? Amen? Hindi kompleto yan. Hindi patapos ang harvest hanggang hindi dumadating yung final harvest. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos sa Mark 13:33-34, be on guard, be alert. You do not know when the time will come. 34, it's like a man going away. He leaves his house and put his servants in charge. Each did their assigned task. And tells the one at the door to keep watch. So sa loob ng iglesia, may kanya-kanya tayo tubig. At bawat ginagawa natin tutuloy, ano man yung ginagawa natin, tayo rin yung doorkeeper. Amen? Yung mga nag-a-usher, kayo yung doorkeeper para sa mga bago. Kayo yung magpapapasok sa kanila, yung maramdaman nila na welcome sila. At kunti, i-interviewin mo. Kasi hindi nakakayanin ng katulad ko. Dahil ako magtulong, hindi ko nakakayanin ako makakapagpapweto sa kanya. Kaya na lang, tutuloy stay pa rin siya after the service. Amen? Kasi pag may lalo, after the service, pinakausap. Ito ay tahanan ng Diyos. At sa tahanan ng Diyos, nagpapantay tayo, binabantayan natin lahat ng mga kaluluwa na naririnig. At sinasarado natin ang pinto para
sa mga kaaway, sa mga magmamahal, sa mga peste. Dahil kailangan kung walang makapagtanim na magdadala ng pagkakawatak at bubuwag sa pagkakaisa ng iglesia. Sa Tagalog, kayo'y mag-ingat, kayo'y magbantay, sapagkat hindi nyo malalaman kung kailan ang panahon. Tulad ng isang tao na umalis upang maglakbay, sa pag-alis niya sa kanyang bahay, at pagkabigay ng pag-ibig sa kanyang mga ibig, sa bawat isa ng bawat isa ang kanyang gawain ay inuusan ng Panginoon sa pinto na magdamag. Amen? Magpapatay tayo. Ito ay ito ay mensahe para sa muling pagbabalik ng Panginoon. Pero, applicable din dito sa iglesia habang hinihintay natin yung pagbabalik ng Panginoon. Aalagaan natin yung bahay ng Diyos. Aalagaan natin yung kahanan ng ating Panginoon. Ayun. Yan. Bilang kita, reaping the harvest, pag-aani ng itinabig. At ang teksto natin ay mula sa Galatians 6:9. Una, send out workers to the field. Magpadala ng mga manggagawa sa field. Lahat tayo manggagawa ng Diyos. Kung saan tayo ipadala yung ating duty. Pangalawa, call on the power of God. Tumawag sa kapangyarihan ng Diyos. Kung tayo aalis ng bahay na hindi natin kasama ang banal na spirito. Dahil tutulungan na tayo na magampanan ng ating gawain, magabayan sa lahat ng ating gagawin. Para ipakayag kung sino ang Panginoon Yesus. Pangatlo, put in the figure. Ilagay yung hari. Baka sa bulsa mo na. Lagi mo na lang gagawin yan. Tatagpasin mo na lang. Tagpas natin. Gagawin mo na lang. Para magpas. Basta pareho din naman yun. Basta pinutos. Pangatlo, pagka malakas mo na, ipunin mo. Kung ito'y isang pamilya, titipunin mo siya. At pag natipon mo na siya, ipapasok mo sa iglesia at babandayan mo. Hanggang makita mo na itong pamilya na ito, buo na para kay Lord, kahit anong bagyo, kahit anong hilod, hindi ito bibitaw sa pananampalataya. Amen. At dito na ako magtatapos. Ang sabi sa 2 John 1:8, ilagyan ko lang ng 1, pero isang kabanata lang naman yung 2 John. Watch yourself so that you may not lose what you have your own, but may live a full reward. Kaya tayo nagbabantay para hindi masayang yung pinagpapaguran natin, pinagpapagaling natin, mauuwi sa Panginoon. At pagdalampanan mo yan, mayroon anong tatanggapin na
Pwede sa lupa pa lang, maranasan nila yung gantimpala. At yung kabuuan ng gantimpala mo sa langit ibibigay ng Panginoon. Sabi sa Tagalog, inatanin niyo ang mga sarili upang huwag ninyong maiwala ang mga bagay na aming pinagpaguran. Bakit amin? Kasi nagsimula sa mga unang mananampalataya. Sila yung unang magpagod. Nung simula, nangalat na ito si Apostol Juan, nagpagod siya para ikalat ang magandang balita ng Panginoong Jesus. Sundukan natin, kung upang tumanggap kayo ng lubos na pagpipala. At tayo nga ay tinatasan ng pagpagal. Na hindi masayang yung pagpapagal ng bawat bala ng pagkakaya at bawat leaders ng iglesia na ito na hindi maipasok yung mga kaluluwa na gusto anihin ng Panginoon. Kaya ang challenge para sa lahat, binalik natin yung go. Ang sabi ng Panginoon, go, disciples of all nations. Pero ang challenge at task ng lahat, go, plant, and harvest. Pumayo, magtanim at mag-ani. Pumayo, ikalat ang mabuting balita ng Panginoong Yesus, itanim ang kanyang mga salita. At darating ang panahon, aanihin natin yung kaluluwa na yun para sa Diyos at aanihin tayo ng pagpapala at gantimpala mula sa ating Panginoon. Palakpakan natin sa Diyos. Amen. Sige po, nag-ago na tayo sa tithes and offering. Sino po ba ang pinatasan na si Sister Karen? Amen po. Totoo nga po pala nakakapagpagkanan dito sa harapan. Iba po pag umangat na pero pagkanan sa sala, nakakapagkaya. Salamat po kay Tita Betty sa pagkakataon na binigay sa akin na magsalita para sa tithes and offering. Sabi ko kay Lord, ano po ba i-share ko sa tithes and offering nagsisimula pa lang ako. Nagsisimula pa lang ako. Pero sabi niya, mag-share ka kung anong testimony mo, kung ano yung kabutihan na binibigay ko sa buhay mo.